Pagkatapos naming kumain ay bumaba ng asawa ko at ako naman ay pumunta sa banyo para magsipilyo. Ang sakit ng nasa pagitan ng mga hita ko dahil nasobrahan na talaga ako. Gusto ko matawa sa lakad ko dahil para akong ewan dahil paika-ika ako. Sa lahat na naging lovemaking namin ay itong matindi dahil nag-overtime talaga siya. Mas masakit pang katawan ko ngayon kaysa nung may training ako sa taekwondo. Habang nagtututbrush ako'y pumasok ito at may payakap-yakap pa sa akin. Nakisabay din ito sa pagsisipilyo dahil malambing ito kaya nilambing ko rin siya. Ismak lang sana ang gagawin ko pero pinulupot niyang kamay niya sa bewang ko. Binuhat niya ako papunta sa kama namin. Inihiga din niya ako sa kama at nakapatong sa akin habang patuloy pa rin sa paghalik sa akin. Pinigilan ko siya dahil baka kung sana naman kami makarating sa mga pinagagagawa niya. Buti at nakinig naman dahil nangangalay na talagang balakang ko. Gustuhin ko man pero baka malumpo naman ako. Umayos din naman ito at pinaunan niya sa akin ang braso niya. Sobrang namiss ko ito sa kanya dahil ganito kami noon. Tuwing sa bahay siya natutulog ay masikip kami sa higaan pero doon ako humanga sa kanya. Wala akong naririnig na reklamo mula sa kanya. Hindi ko tuloy mapigilan na amoy-amoyin siya dahil napakabango nito at kahit nga pawis nito mabango din. Napaka-blessed talaga na lalaking ito. Gwapo, matangkad, mayaman, mabango at malaki pa. At syempre may asawa siyang maganda. Nasa kanya ng lahat, hindi ko tuloy maiwasang mag-isip ng kalokohan. Sa pag-iisip ko ng kung ano-ano, nakatulog na ako. Pero nagulat na naman ako ng madaling araw dahil pakaramdam ko'y may gumagalaw sa ibabang bahagi ko at hindi ako nagkamali dahil si Thor na naman at nauwi sa pag-iisa ng aming katawan. Akala ko ay 1 round lang kami pero humirit pang ng round 2 kung hindi ko pa tinakot na uuwi na ako ay hindi pa titigil. Thor, matulog na tayo. Kapag hindi ka pa tumigil dyan, lalayasan kita. Saad ko sa kanya nang may pagbabanta. Baby sleep na tayo. Mabilis na sabi nito sabay yakap sa akin. Akala ko ba ayaw mo pang matulog? Kunwaring tanong ko sa kanya. Inaantok na talaga ako baby, sabi nito sabay hikab. Alam ko naman na acting lang niya ang pahikab-hikab niya. Napangiti na lang ako at natulog na lang din. Nagising ako ng 8 AM sa umaga at pang third day na namin sa bahay niya. Lumabas ako ng kwarto namin at namangha ako sa design ng bahay. Napaka-warm ng interior niya. Ang ganda ng hagdanan. Iba talaga kapag mayaman dahil agad-agad nakakabili ng bahay. Bumaba na ako at hinanap ko ang kusina. Napakaganda ng living room niya. May portrait namin ito. Yung picture namin 2 years ago na. Kaming 4 pang nandoon, naalala ko tuloy ang mga anak ko. Sobrang namimiss ko na sila. Nang pumasok ako sa kusina ay namangha din ako. Lahat ata ng parte ng bahay na ito'y maganda. Kumpleto rin ang mga kagamitan dito. Tumingin ako na pwede kong lutuin sa breakfast namin. Dahil alam kong bababa yun kapag naramdaman niya na wala ako sa tabi niya. Nagluto lang ako ng fried rice, corned beef, egg at bacon. Hindi ko kasi alam kung alin ang gusto niya. Nilagay ko na sa mesang pagkain at naglinis din ako ng mga ginamit ko na may humapos sa akin. Good morning baby, I miss you. Bulong niya sa tenga ko sabay patong ng baba niya sa balikat ko. Good morning, love. Magkasama lang tayo kanina. Grabe ka naman sana mismo ko. Sabi ko sa kanya habang tinatapos ko ang ginagawa ko. Lagi kitang namimiss baby. Sagot niya. Tara na love, kumain na tayo at itong ginawan kita ng kape. Niyaya ko na siya papunta sa hapag. Thank you baby. Sabay halik sa pisngi ko. Umupo na kami't nagsimula ng kumain. Masarap kumain lalo na kapag mahal mong kasama o kasalo sa hapag. Pagkatapos naming kumain ay naghugas na ako ng plato. Laking pasasalamat ko dahil hindi niya ako ginulo. Nauna na kasi itong umakyat sa itaas. Umakyat na rin ako sa kwarto at pagpasok ko ay kalalabas lang nito sa banyo. Love, asan yung phone ko? Kakamustahin ko lang mga bata. Ani ko sa kanya. Pwede mong gamitin yung phone ko baby. Nasama doon kila tita yung phone mo. Sagot niya sa akin. Kinuha kong phone niya at napangiti ako dahil picture namin ang nasa wallpaper pati nasa lock screen. Tinawagan ko na si tita at ang sabi niya ay okay lang naman daw ang mga bata. Hello po tita, kamusta po kayo? Yung mga bata po kamusta?
Tuloy-tuloy na tanong ko. Okay naman kami anak, wag mo kaming alalahanin. I-enjoy niyong honeymoon niyo. Pagbibiro sa akin ni tita. Tita naman sige na bye na. Paalam nito habang tumatawa. Tumingin ako kay Thor na ngayon ay nakangiti sa akin. Baby, pwede ba tayong lumuwas ng Manila? Nais ko sanang ipakilala sa parents kong kambal. Kung ayaw mo, okay lang naman, wala namang problema. Alam ko na hindi kayo naging okay ni Mommy, sad nito. Okay love, pupunta tayo. Siguro time na rin na makilala nilang mga apo nila sa'yo. Huwag na nating isama yung dalawa. Alam kong ayaw nila sa mga anak ko. Sagot ko sa kanya. No baby, it is fine if you're not comfortable. Pwede nating ipagpaliban. Ayaw kong iwan ng dalawa, dapat kasama natin sila dahil mga anak natin sila. Seryosong sabi niya. Ang saya ng puso ko habang naririnig kong sinasabi niya. Masarap marinig mula sa kanya na mahal niyang mga anak ko. Kailan ba tayo aalis? Tanong ko sa kanya nang hindi nagdadalawang isip. Friday night. Sunday kasi birthday ni Mom. Sagot nito sa akin. Baka may mga media doon at mapahiya kayo. Baka lalo silang magalit sa akin. Nag-aalalang tanong ko. Iniisip ko pa rin sila dahil alam ko na maraming pupunta doon. Lalo na't kaarawan ng mami niya. Don't worry baby, I'll take care of that. Bakit naman ako mahihiya, ang ganda kaya ng misis ko? At ang hot pa? Kumikindat na sabi niya sa akin. Ayan ka na naman love, tumigil ka na nga pag pahingahin mo naman ako. Masungit na sabi ko. Baby, wala pa akong ginagawa. Iba na naman ang nasa isip mo. Pangasar nito sa akin. Bahala ka nga dyan. Singhal ko sa kanya sabay hablot ng towel at padabog akong pumasok ng banyo. Hindi naman ako nagtatampo. Ginawa ko yun para pagtakpan na nakakahiyang ginawa ko. Totoo kasi ang sinasabi niya, iba talagang nasa isipan ko. Bakit kasi ang dudumi na utak mo? Saway ko sa sarili. Kumakatok pa to sa pinto. Baby, are you mad? I'm just kidding baby, sorry na please. Sabi niya habang patuloy na kumakatok sa pintuan. Hindi ko siya sinagot dahil nagsimula na akong maligo. Sa totoo lang, hindi naman ako galit. Naiinis lang ako. Hindi sa kanya ko, hindi sa sarili ko. Paglabas ko'y wala ito sa kwarto kaya dumiretso ako sa walk-in closet niya. Dito ko nakita na marami pala akong damit kaya kumuha lang ako ng simpleng bestida. Talagang inayos niya ang lahat bago niya ako dalhin dito. Bumaba din ako sa living room pero wala ito kaya naisipan ko nang lumabas ng bahay at mag-ikot-ikot sa bakuran niya. Ang ganda ng labas ng bahay dahil meron itong playground para sa mga bata. May swing din at madami pang activities na pwede nilang gawin. Sa kabilang side naman ay may cupcake design fountain. Ang cute at alam ko na pinagawa niya ito para sa akin. Masaya akong pinagmasdan ang mga attraction dito sa garden. Bumukas ang gate at pumasok ang motorsiklo niya. Nagulat ako dahil talagang umalis pala talaga ito. Kaya pala hindi ko siya nakita. For you baby, bati na tayo please. Sabay abot sa akin ng mga bulaklak. Ha? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman ako galit love. Ganun lang ginawa ko kasi nahihiya ko kasi tama ka naman. Iba kasing nasa isip ko kanina. Sana hindi ka na nag-abala pa love dahil okay lang naman ako. Paliwanag ko sa kanya. Talaga baby, akala ko kasi galit ka sa akin. Pero okay lang baby, matagal na din kasi yung huling bigay ko sa'yo ng bulaklak. Sabi nito sa akin. Thank you love, ang buong akala ko talaga. Galing kay Drix yung mga flowers dati sa'yo pala yung galing. Saad ko sa kanya. Pero mali ata ako. Bigla na lang kasing nag-ibang mukha nito at halatang naiinis. Namumulang mga leeg niya at nagitiing bagang. So, all this time you think galing kay Drix lahat ng mga flowers? You're so unbelievable. Inis na bulalas nito sabay walk out. Love, sorry na. Hindi ko naman kasi alam. Huli ko nang nalaman na sa'yo pala galing yun. Love! Sigaw ko sa kanya. Tsk! Tanging sabi niya. Naku, mukhang nagtampo na talaga siya. Wala na naman ako magagawa nito kung hindi lang bingin siya. Napatampal pa ako sa noo ko. Ikaw kasi, sampal ko sa bibig ko. Tinanaw ko na lang siya habang papasok sa loob ng bahay. Sumunod ako kaagad pero pagpasok ko'y hindi ko alam kung saan siya pumunta. Ang hirap pa naman manuhin ng lalaki at sana talaga bumigay siya kaagad sa charm ko. Nabaliktad patuloy ang sitwasyon. Ako dapat ang sinusuyo eh. Hay naku naman. Thor's POV.
Masaya ako dahil pumayag siyang pumunta kami sa birthday ni Mommy. Alam ko na hindi sila naging okay, pero talagang napakabait ng asawa ko. Pupunta kami pero hindi ibig sabihin kampante na ako dahil gagawin kong lahat maprotektahan ko lang sila. Habang nag-uusap kami ay bigla ko tong biniro at nainis siya sa akin. Katok ako ng katok sa pinto pero hindi ito sumasagot kaya nataranta na ako. Ayoko na talagang nagagalit siya sa akin. Kaya mabilis akong bumaba at sumakay sa motorsiklo ko para bumili ng bulaklak pang peace offering ko sa kanya. Ang baduy, pero okay na to kaysa wala ito lang kasi ang malapit na pwede ko mabilhan. Wala rin kasi akong ibang maiisip. Shit you Tor, nagbiro ka pa kasi, sermon ko sa sarili. Nang makarating ako sa flower shop ay naghanap kaagad ako ng blue na rose. Favorite color niya ang blue at natutuwa talaga ito kapag yun ang binibigay ko. Ate, pabili po ng 3 bouquet ng blue roses, sabi ko sa tindera. Okay, Pogi. Sagot nito tinasikaso ng binili ko. Nang matapos na ito inabot na niya sa akin. Thank you po, sabi ko dito sabay abot ng bayad. Thank you po, Pogi. Wait lang po ha, may sukli pa po kayo, sabi nito sa akin. Keep the change, sabi ko dito bago lumabas at sumakay ulit sa motorsiklo ko pabalik sa bahay. Pagpasok ko sa gate ay nandun siya sa labas at halatang hinahanap niya ako. Inabot ko sa kanyang flowers at nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi naman pala ito nagtatampo o nagagalit. Pero bigla akong nainis nang bigla na lang niya sinabi na akala niya galing kay Drix ang mga bulaklak na binibigay ko sa kanya noon. Aaminin ko nagsiselos ako kaya nag-walk out ako. Pumunta ako sa office ko dito sa bahay para magpahupa ng selos na nararamdaman ko. Inabala ko rin ang sarili ko sa pagtapos ng trabaho ko. Hindi ko na malaya ng oras. Naririnig kong kumakatok ng asawa ko pero hindi ko sinasagot dahil bala ko magpalambing sa kanya. Narinig kong pumasok to. Love, kain na tayo, aniya sa akin. Okay, susunod ako. Seryosong sagot ko sa kanya habang nakayuko pa rin ako. Narinig kong pagbuntong hininga nito bago lumabas. Nakonsensya naman ako pero kailangan ko tong panindigan. Sana makayanan mo ito, Tor. Maghahabol ka talaga kapag bigla yung lumayas. Sinara kong laptop ko at lumabas na sa office ko. Sumunod na rin ako kagad kasi mahirap na kapag siya biglang magalit sa akin. Habang papasok ako, hindi ko maiwasang mamangha sa asawa ko dahil nakasuot ito ng lingerie na red na bumagay sa kutis at kurba ng katawan niya. Halatang inaakit niya ako kaya kahit na naapektuhan ako ay umakto pa rin ako ng normal. Love, kain na tayo. Niluto ko yung favorite mo. Malambing na alok niya sa akin. Hindi ako sumagot at umupo lang ako sa upuan. Nagluto to ng steak. Amoy pa lang ay alam kong masarap na parang asawa ko ngayon. Naamoy ko kasing sabon na ginamit niya. Nagsimula na kaming kumain. Halos hindi ko na malunok ang kinakain ko dahil sa tanawing nasa harapan ko. Kahit anong pigil ko ay inaakit ako na tumingin dito. Shit, umayos ka. Tor, tandaan mo nagtatampo ka. Napapamura na ako sa isipan ko at hinihikayat kong sarili ko na huwag bumigay sa kanya. Tumayo na rin ang little body ko dahil gustong gusto ko na siyang sunggaban. Konting tiis pa, Tor, hindi pwedeng bumigay ka kaagad. Patuloy kong kausap ko sa sarili ko. Laking pasasalamat ko dahil natapos din kaming kumain. Naguhugas ito ngayon ng pinagkainan namin habang ako ay nakaupo pa rin dahil ayokong tumayo dahil makikita niya sobrang apektado ako sa kanya. Nakasaludo kasi ang kaibigan ko habang nakatalikod dito sa akin ay para nang puputukan na sa loob ng boxer ko. Bawat galaw niya ay naaakit ako kahit alam kong wala naman siyang ginagawa sa akin. Nakakadagdag pa sa init na nararamdaman ko dahil bagong ligo ito ngayon. Dinaan ko na lang sa pagsisimsim ng wine ang nararamdaman ko. Shit, Tor, pinahirapan mo pang sarili mo. Ani ko sa isipan. Halos nakakalahati ko ng bote ng wine na iniinom ko nang matapos na to ay lumapit ito sa akin. Hindi ko inaasahan na uupo ito kagad sa kandungan ko, kaya halos manigas ako sa kinaupuan ko. Niyakap niya ako tinapat ang bibig niya sa tenga ko sabay bulong sa akin. Love, nagtatampo ka pa rin ba? Tanong niya sa akin. Hindi ako sumagot sa kanya't nanatili akong tahimik. Love, bati na tayo please. Patuloy na bulong niya sa akin na may kasamang pang-aakit. Humarap ito sa akin sabay halik sa labi ko. Hindi ako gumanti sa halik niya. Talagang inaakit niya ako. Torky, patuloy ito sa paghalik sa akin.
Wala akong nagawa kung hindi tumugon sa halik niya. Diniinan ko ang bawat halik ko sa kanya. Sobrang nangigigil ako sa labi niya. Now accept your punishment, baby, dahil pinagselos mo ko. Sabi ko sa pagitan ng halik namin. I'm willing to accept that, love. Masarap naman yung parusa mo eh. Kagat-labing sagot niya sa akin. At ilang saglit narating namin ang rurok. That was great, baby. Yan ang parusa mo kapag lagi mo akong pinagsiselos. Kahit noon pa, alam mo kung gaano ako kaseloso. Kaya sige lang, baby. Pagselosin mo pa ako para sabay nating enjoy ang parusa ko sa'yo. Nakangiting sabi ko sa kanya at halik sa labi niya. Kung ganyan lagi ang parusa, handa ako, love. Tumatawa to. Be ready, love, kasi sisiguraduhin kong hindi ka makakalakad kinabukasan. Nakangising sabi ko. Ang sama mo, kunwaring sabi niya. Masama talaga ako kapag nagselos, sagot ko sa kanya. So okay na ba tayo, Mr. Montemayor? Tanong niya sa akin. Depende sa performance mo, Mrs. Montemayor. Biro ko sa kanya. Ngumiti ito ng ubod ng tamis sa akin. Halatang nagpapakyut siya. Sobrang mo ata ako na miss, love, pagbibiro niya sa akin. Kung alam mo lang, baby, karami kong kamay ko sa loob ng 2 taon. Hindi ka nawawala sa isip ko. Bawat parte nitong katawan mo'y kabisado ko. Nakangiting turan ko sa kanya. I love you, Tor Carlos Montemayor. Magsimula tayo kasamang mga anak natin. Gusto kong tuparin mo yung pangako mo noon sa akin. Humihikbing sabi niya. Shh, baby, don't cry. Pagpapatahan ko sa kanya. Gagawin ko ang lahat, baby, para sa pamilya natin. Sana mapatawad mo ko dahil naging duwag ako noon. Ginawa ko yun para malayo kayo sa posibleng gawin ni Dad. Kaya kahit na masakit sa loob ko'y nilayuan kita, nalubos kong pinagsisisihan. Pumunta ako sa usapan natin pero wala na akong naabutan. Huli ko na natanggap ang sulat mo. Pagpunta ko sa bahay niyo, wala na kayo. Hindi ko alam ang gagawin ko, baby, para ako mababaliw. Kaya pumunta ako sa Amerika para doon ko itayong negosyong nais ko. Ang tisi, ginawa ko para sa'yo. Kaya sobrang sakit nung bumalik ako at nakita kitang kasama mo si Drix. Nawalan ako ng pag-asa. Natakot ako na baka hindi mo na ako mahal at mas mahal mo na si Drix. Kaya kahit hindi ako sigurado ay sumugal pa rin ako. At ito ko ngayon kasama ka. Handa na ako maging katuwang mo habang buhay, baby. Mahabang pahayag ko sa kanya. Pareho kaming umiiyak. Habang hubot-hubad, ngayon ko gustong linawin sa kanyang lahat. Kailan naman hindi ka nawala sa puso't isip ko, love. Kahit pigilan ko pang sarili ko, alam ko na sa'yo lang ang lahat ng sa akin. Pinilit kong ibaling kay Drix ang pagmamahal ko pero sadyang malakas ang puwersa ng humahatak sa akin pabalik sa'yo. Gusto kong subukin ka para mapatunayan mo sa akin na mali ako. Ang nakaraan, kalimutan na natin. Mahal na mahal kita, love. Kayo ng mga anak natin, sabi niya sa akin. Mahal na mahal rin kita, baby. Hindi ko nakakayanin mawala kayo sa akin. Ngumiti ako, tinalikan siya sa noo. Niyakap niya ako kaya binuhat ko na siya papasok sa loob ng kwarto namin. Malamig na sa labas, inihiga ko siya sa kama at kasalukuyan siya nakaunan sa braso ko. Niyakap ko siya at ganun din siya sa akin. Ramdam namin ang init ng bawat isa, hindi lang sa katawan, kundi sa init ng pagmamahal. Etong matagal kong pinagdarasal na mangyari. Sa loob ng mahigit 2 taon ay wala akong ibang ginawa kundi pagdasal palagi sa may kapal na makita ko silang muli. Natuto ako magdasal at magsimba. Sobrang dami na nangyari sa akin sa Amerika. Masasabi ko ng tama ang naging desisyon ko na bumalik na dito dahil nasa tamang oras lang ang balik ko. Natulog kami ng magkayakap dahil bukas ay uuwi na kami sa mga bata. Alam kong namimiss na niyang mga to. Kahit ako ay gusto ko na rin silang makita. Good night, love, sabi nito sa akin. Good night, baby. Mamaya ulit. Biro ko sa kanya na may halong katotohanan. Hindi na ito sumagot, kaya alam ko na tulog na to. Natulog na rin ako. Pero syempre, gumising ako ng madaling araw para kumayod ulit. Gusto ko pang makabuo ulit. Nais ko kasi ng malaking pamilya. Isang malaking pamilya na masaya at nagmamahalan. Nakakalungkot kapag mag-isa lang. Yun kasi ang naramdaman ko noon, kaya nagpapasalamat ako sa mga naging kaibigan ko dahil palagi silang nandyan kapag kailangan ko sila. Ano kayang mangyayari sakaling iharap ni Thor si Cassandra sa kanyang pamilya? Matanggap kaya siya bilang asawa ng kanilang anak? Yan ang ating aalamin
sa susunod nating kabanata.